Update naman sa lawak ng pinsala ng Bagyong Carina at Habagat, makakapanayam natin Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas. Director, magandang umaga po. Si Ivan po ito. Magandang umaga, Sir Ivan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Hingi po kami ng latest ninyong datos, Director. Ilan na po inaitalang nasawi, baka may missing o injured? Opo, simulan ko lang po muna dito sa datos natin sa mga affected population. Ano po? Okay. Ito po ay sa buong Kapuluan, sir. Umabot na po sa 712 na mga barangays yung affected or 189,000 na mga pamilya or halos 1 milyon na po, no? 910,000 na mga individual ang apektado. At sa ngayon po, meron po tayong 95 na evacuation centers catering to 8,284 na mga pamilya or 35,851 po na mga individual. Yun pong sa nasawi, sir, kahapon, yung validated natin ay ganun pa rin po, no? Yung sa combined effect. 7, yung confirmed natin, isa pa rin po yung kinukumpirma pa natin. Pero po kahapon, may mga initial na reports po na dumating sa amin nung amin pong pagpupulong nung kagabi po, no? Meron pong naiulat yung ating regional director sa OCD Calabarzon, si Director Alvarez. May reported po na apat po na nasawi from dito po sa Batangas area. Tapos meron pong isang kinukumpirma din from Rizal. But we have yet to receive yung mga official documents. Okay. At ganoon din po yung meron din po ako nakita na initial report sa NCR, no po, isa. Pero again, these are still for validation at pag may isama na po doon sa ating report, doon po sa ating datos, then we will include it po doon sa ating bilang, sir. So as it stands, officially 7 pa rin po, ano? 7, sir. Opo. 7 plus, so we are validating 1 pa. Okay. Tama po. Sir, sa Metro Manila, aling mga lugar bang napuruhan? Ang worst hit? Actually po, sa Metro Manila, halos lahat po. Wala pong itulak, walang ikabig. Lalo na po doon sa mga low-lying areas kahapon. And yun pong mga request natin kahapon, sir, for para po sa mga tulong para po maibikas ay halos galing po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Yes, pero yung mga lugar po ng Malabon, Nabotas, yung mga low-lying areas po. And of course, special po itong sa lugar ng Marikina kahapon na rinig ko po si Mayor Teodoro na kausap nyo kanina. So basically po, the whole of Metro Manila, sir, in fact, during the meeting with the President yesterday, ang rekomendasyon po ay ilagay ang buong NCR sa state of calamity, of which nagkaroon na po ng rekomendasyon dahil nagkaroon po ng follow-up meeting kahapon ng alauna sa MMDA. Pero sa ngayon, sa ngayon, Director, napasok na ho lahat ng areas, no? Wala naman tayong areas na inaccessible pa rin hanggang ngayon? Ay, iyan po ang tinitignan natin, Sir Ivan, no? Kasi sa ngayon po, wala na pong mga requests na personally dumadating sa akin. Meron po kahapon, medyo marami. Pero sa ngayon po, dahil din sa pag-uutos ng ating Pangulo to look after, i-map out po yung mga komunidad na medyo posibleng hindi pa natin nararating at yung underserved. At yun po ang pagtuunan ng pansin. Yun po ang kanyang pag-utos kahapon. Lastly, kumusta ho ang ating relief operations? May mga sigurado ho, maraming humihingi ng tulong sa ngayon. Yung distribution po ba natin, is it going smoothly as we speak? Opo, ang maganda po ngayon, Sir Ivan, kasi naka-preposition po ito, no? Yung mga resources ng OCD, ng NDRIMC, ng DSWD at ng our regional counterparts po. Ito po ay augmenting yung mga resources po ng mga lokal na pamahalaan para kung kukulangin po, we ready po yung mga pwedeng itulong kagaya po ng food and non-food items, mga family packs, hygiene kits, at ganun din po kahit yung mga bigas po, yan po ang usual na nire-request nila, sir. Director, maraming salamat po sa panahon ninyo. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.